Oil crisis. Muling sumirit ang presyo ng gasolina matapos isara ng Iran ang Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang ruta ng oil export sa mundo. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Iran at US, ginagamit muli ang langis bilang sandata. Pero alam mo ba, halos ganito na rin ang nangyari noon. Noong 1973, isang krisis sa langis ang yumanig sa buong mundo. Hindi lang mga superpower ang tinamaan, kundi pati mga bansang tulad ng Pilipinas. Sa video na ito, balikan natin ang kwento ng OPEC crisis ng 1973 at kung paano nito pinaluhod ang ekonomiya ng mundo. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga content tungkol sa history, ay baka pwedeng mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell bilang suporta at para updated ka na rin tuwing may bago akong video. Ang OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries ay isang samahan ng mga bansang may malalaking reserba ng langis na itinatag noong 1960 ng Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait at Venezuela. Layunin nitong pag-isahin ang kanilang mga pulisiya sa langis upang makontrol ang produksyon at mapanatili ang matatag at mataas na presyo nito sa pandaigdigang merkado. Sa madaling salita, ang OPEC ay hindi lang simpleng organisasyon. Ito ay isang makapangyarihang grupo na may kakayahang impluwensya ng ekonomiya ng buong mundo sa pamamagitan ng kontrol sa langis. Nagsimula ang krisis noong October 1973 kasabay ng pagsiklab ng Yom Kippur War, kung saan sinalakay ng Egypt at Syria ang Israel upang mabawi ang mga teritoryong nawala sa kanila noong 1967. Habang lumalala ang digmaan, malinaw na sinuportahan ng Estados Unidos at ilang kanlurang bansa ang Israel sa pamamagitan ng armas at supply. Ito ang lalong nagpainit ng tensyon sa pagitan ng mga bansang Arab at ng kanluran. Bilang tugon, nagpasya ang mga bansang Arab na miyembro ng OPEC na gamitin ang kanilang pinakamakapangyarihang asset, ang langis. Hindi lamang nila binawasan ang produksyon, kundi nagpatupad din sila ng oil embargo laban sa Estados Unidos at iba pang bansang sumusuporta sa Israel. Layunin nitong pilitin ng mga bansang ito na baguhin ang kanilang pulisiya sa Middle East. Sa unang tingin, parang simpleng economic move ito, pero sa realidad, isa itong estratehikong hakbang na may malalim na politikal na layunin. Alam ng mga bansang Arab na ang kanluran ay lubhang umaasa sa kanilang langis, kaya ang pagputol ng supply ay magdudulot ng agarang epekto sa kanilang ekonomiya. Sa loob nga lang ng ilang linggo, nagsimulang maramdaman ang kakulangan sa enerhiya at mabilis na tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa unang pagkakataon sa modernong kasaysayan, malinaw na ipinakita ng mga bansang Arab na ang langis ay hindi lamang pinagkukunan ng enerhiya, kundi isang makapangyarihang sandatang geopolitikal. Sa gitna ng digmaan noong 1973, sinadya nilang bawasan ang produksyon ng langis buwan-buwan upang unti-unting higpitan ang supply sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito, ipinatupad ang oil embargo laban sa Estados Unidos at iba pang kaalyado nito na agad na nagdulot ng kakulangan sa enerhiya sa kanluran. Hindi lang ito simpleng kakulangan, maingat itong planado. Habang bumababa ang supply, mabilis namang tumaas ang presyo ng langis. Mula sa humigit kumulang $3 kada bariles, umabot ito sa halos $12 sa loob lamang ng maikling panahon. Isang pagtaas na hindi pa nararanasan noon. Dahil dito, napilitan ng mga bansang umaasa sa imported oil na mag-adjust. Nagkaroon ng rationing, nagtaas ng presyo ng bilihin at bumagal ang kanilang ekonomiya. Sa ganitong paraan, naging malinaw ang estratehiya ng OPEC at ng mga bansang Arab. Gamitin ang kontrol sa langis upang magbigay ng pressure sa mga bansang sumusuporta sa Israel. Hindi nila kailangang makipaglaban sa tradisyonal na digmaan. Sapat na ang paghawak sa supply ng enerhiya upang maapektuhan ang buong mundo. Agad na naramdaman sa buong mundo ang epekto ng oil crisis. Sa Estados Unidos at Europa, umaba ang pila sa mga gas station habang nililimitahan ang pagbili ng gasolina. May mga araw pa na isinasara ang ilang istasyon dahil sa kakulangan ng supply. Dahil dito, naapektuhan ang transportasyon, produksyon at maging ang pang-araw-araw na pamumuhay ng milyon-milyong tao. Habang tumataas ang presyo ng langis, domino effect ang sumunod. Tumaas ang gastos sa kuryente, pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Bumagal ang produksyon ng mga pabrika, nagbawas ng operasyon ng ilang kumpanya at dumami ang nawalan ng trabaho.
Sa halip na paglago, unti-unting bumagsak ang ekonomiya ng maraming bansa. Ang mas kakaiba at mapanganib, sabay na nangyari ang mataas na inflation at mabagal na economic growth. Isang pinomeno na tinawag na stagflation. Ito ay isang sitwasyong mahirap solusyonan dahil kahit anong hakbang ng gobyerno ay may kapalit na problema. Mula sa panahon ng kasaganahan ng mga unang taon, ang mundo ay biglang napasok sa isang malalim at hindi inaasahang krisis na nagpatunay kung gaano kahalaga ang tuloy-tuloy na supply ng enerhiya sa modernong ekonomiya. Sa Pilipinas, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ay nagpatupad ng mahigpit na hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa tulong ng mga ahensya ng batas at mga konseho ng barangay. Kabilang sa mga hakbang na ito ang pagtatayo ng tinatawag na taxi cab stands sa mahalagang lugar sa dating Greater Manila area kung saan karaniwang nagtitipon ng mga commuter, gaya ng Plaza Miranda sa Quiapo, Santa Cruz, Escolta, Rizal Park, Cubao sa Quezon City at ang Business District ng Makati. Sa sistemang ito, pinigilan ng mga taxi na maglibot-libot ng walang pasahero upang maiwasan ang pag-aaksaya ng gasolina. Sa halip, kinakailangan nilang manatili sa mga itinalagang lugar at doon maghintay ng pasahero. Ang mga mahuhuling lumalabag dito ay pinapatawan ng mabibigat na multa at maaari pang makulong. Ipinatupad din ang Share a Ride Scheme kung saan pinapayagan ang mga pasaherong may parehong direksyon na magsabay sa iisang sasakyan upang makatipid sa pamasahe. Dahil sa pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG na halos dumoble, maraming pamilya lalo na sa Greater Manila area ang napilitang bumalik sa paggamit ng kahoy sa pagluluto. Noong Pasko ng taong iyon, lubhang binawasan ang paggamit ng makukulay na parol na gumagamit ng kuryente bilang bahagi ng pagtitipid. Nagpatupad din ng daylight saving time sa mga tanggapan ng gobyerno, pabrika at pribadong establishmento upang makatipid sa enerhiya. Sa sistemang ito, inaabante ang oras ng relo upang mas magamit ang liwanag ng araw sa oras ng trabaho. Sa kabuuan, ipinakita ng 1973 oil crisis na ang Pilipinas, kahit malayo sa sentro ng digmaan, ay hindi hiwalay sa epekto ng pandaigdigang krisis. Ang 1973 oil crisis ay binago ang mundo. Natutunan ng mga bansa na delikado ang sobrang pagdepende sa langis. Dahil dito, nagsimulang kumilos ang maraming bansa upang bawasan ang kanilang dependence sa imported oil. Pinalawak nila ang paghahanap at paggamit ng mga alternatibong pinagkukunan ng enerhiya, kabilang ang nuclear power, coal at sa kalaunan ay ang mga renewable energy tulad ng solar at wind. Kasabay nito, nagtatag ang mga bansa ng strategic petroleum reserves, mga imbakan ng langis na maaaring gamitin sa panahon ng krisis upang maiwasan ang biglaang kakulangan. Binago rin ang mga pulisiya sa enerhiya, kabilang ang pagtitipid sa konsumo, pagpapataas ng efficiency ng mga sasakyan at industriya, at mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng fuel. Sa kabuuan, dito isinilang ang modernong konsepto ng energy security. Ang ideya na ang isang bansa ay dapat may sapat, matatag at diversified na supply ng enerhiya upang hindi ito madaling maapektuhan ng pandaigdigang krisis. Pagsapit ng 1974, unti-unting humupa ang krisis matapos magsimula ang serye ng diplomatikong negosasyon sa pagitan ng mga bansang Arab at ng kanluran, lalo na ng Estados Unidos. Nang mabawasan ang tensyon sa Middle East at magkaroon ng usapang pangkapayapaan, nagpasya ang mga bansang Arab na dahan-dahang alisin ang oil embargo. Dahil dito, nagsimulang bumalik ang daloy ng langis sa pandaigdigang merkado at bahagyang gumaan ang supply. Gayunpaman, hindi na bumalik sa dating antas ang presyo. Nanatili itong mas mataas kumpara bago ang krisis na nagdulot ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya ng maraming bansa. Kahit natapos ang embargo, hindi agad nakabawi ang mundo. Patuloy na naramdaman ang mataas na inflation, mabagal na paglago ng ekonomiya at epekto ng stagflation sa loob ng ilang taon. Maraming bansa ang kinailangang baguhin ng kanilang economic at energy strategies upang makarecover. Ang OPEC crisis ng 1973 ay hindi lamang isang simpleng krisis sa langis, kundi isang malinaw na paalala kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng isang resource sa paghubog ng takbo ng mundo. Ipinakita nito na ang enerhiya ay hindi lang pangkabuhayan, kundi isang puwersang kayang magdikta ng direksyon ng ekonomiya at politika sa pandaigdigang antas. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling mahalaga ang aral na iniwan nito, na ang kontrol sa enerhiya ay katumbas ng impluensya. At ang sino mang may hawak nito
ay may kakayahang baguhin ang kapalaran ng buong mundo.